Lumalakas yung ulan ngayon dito sa spot natin. Tapos yung ilog dito sa tabi natin ay malapit na namang umabot sa sasakyan natin. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Yo mamen, kamusta kayong lahat? Magandang araw sa inyo. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga nakaraan dahil nga napakaraming nangyari sa atin, pero mabuti naman at okay na lahat ngayon. Kaya napagpasyahan ko na magbalik na ulit tayo sa ating palaging ginagawa, ang magbiyahe at mag-explore ng magagandang tanawin. At syempre gusto ko nga na kasama kayo. Ngayon nga pala ay may pupuntahan tayong lugar na hindi pa talaga natin nasisilip kahit minsan. Kaya napagpasyahan ko na i-explore natin to. Kaya samahan nyo si Yo Mamen sa biyahe natin ngayon. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. Ngayon nga pala ay nandito na tayo sa Nueva Ecija. Gawing Santa Rosa ata yung dinadaanan natin ngayon, dahil ngayon ko lang talaga ito napuntahan at ngayon lang natin madadaanan. Medyo nagdadahan-dahan tayo ngayon dahil madulas itong kalsada na dinadaanan natin. Saka hindi natin kabisado itong lugar, kaya hindi tayo pwedeng basta-bastang magmabilis. Unti ay paganda na ng paganda yung mga nakikita ko dito sa paligid natin. At medyo malapit na tayo sa bundok, kaso ay hindi ko alam kung anong lugar na ba yung nakakasakop dito sa dinadaanan natin. Basta ang alam ko ay sobrang daming magaganda na mga rose pot dito. Siguro sa susunod ay pwede nating balikan yung mga ganitong lugar. Tapos magpaalam lang tayo dun sa mga lokal o may-ari ng lupa para makapag-overnight tayo, kasi ang ganda talaga man. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. May nakita ko na magandang spot dito, dahil mula dito ay tanaw na tanaw nyo yung Pacific Ocean. Sulit na sulit yung mahabang biyahe natin, kahit na medyo mahirap dahil marami nga yung sira-sirang daan, pero sulit na sulit naman. Pagka ganito yung makikita mo, men, mapapahinto ka talaga. Saka ang maganda dito, bukod sa merong dagat ay may ilog din, saka falls na
pwede nating bisitahin. Sana lang ay matagalan natin at umabot yung supply natin ng ilang araw para magstay tayo dito. Dahil gusto kong sulitin yung mahabang biyahe natin para mapasyalan natin yung mga nakatagong ganda dito sa Dingalan, Aurora. Alright, tara let's. Medyo kumukulimlim dito. Baka abutan tayo ng ulan at medyo mahirapan tayong mag-setup ng ating tutulugan. Kaya dinaanan lang talaga natin yung magandang spot na yon para mapasilip ko sa inyo. Ito na siguro yung sinasabi ni Kuya na rough road. Buti na lang ay hindi masyadong malalalim yung mga lubak-lubak dito. Ang ganda ng mga rock formation dito sa gilid natin, kaso ay hindi ko mahawakan yung camera natin at delikado. Kailangan na mag-focus ako dito sa pagmamaneho ko. Grabe yung lakas ng hangin dito. Hindi ko alam kung paano tayo magse-setup, kung saan natin ihaharap yung pinaka side awning natin, dahil baka mamaya sa sobrang lakas ng hangin ay tangayin. Kaya titingnan muna natin habang hindi pa naman tayo makapaglatag dahil nga may nagbibidyoke. Aralin muna natin yung pinaka dating ng hangin, pakiramdaman muna natin at maglakad-lakad muna tayo dito sa dalampasigan. Ang ganda talaga, tapos ang lamig, kaya mapapasarap yung tulog natin mamaya nito. Sana lang bukas ay wala na yung videoke para makapag-vlog tayo ng ayos dito sa spot natin. PM. Sa wakas ay makakagawa na ulit tayo ng video natin dahil hinintay ko pang matapos yung nagbibideo ko dito sa may malapit sa atin dahil meron daw okasyon. Kaya ang ginawa ko kanina habang naghihintay tayo ay nag-setup na rin ako ng RTT natin. Painit na tayo ng ating tubig. Ayan, sumindi naman siya. Nakakatuwa, effective. Yung kalan nga pala na nabili natin ay parang nasa 120 pesos lang. Tapos ay bumili na rin ako ng ganire. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa ganito. Parang pag mahangin ata, ito yung nilalagay. Kasi nga nung nakaraan ay wala naman tayong ganito. Kaya pagka nagluluto tayo nun ay yung pinaka-apoy nung nasa kalan natin ay hinahangin. Ayun, itong takoridi natin ay galing lang rin to sa Lazada. Bale nakapackage siya na may kasama na rin mga lutuan. Kaya ito na lang din yung binili ko para mura. Dahil hindi naman nga ako bumibili ng mga mamahalin na gamit dahil nagtitipid tayo. Ang mahalaga lang naman pagka nasa campsite ka o nagka-camping ka ay na-enjoy mo yung presensya ng lugar, yung kapayapaan. Napaka galing ko rin ano. Alam nyo ba na bumili akong tinapay tapos nakalimutan ko na bumili ng palaman. Hirap talaga pagka medyo nagkakaedad ka na ano. Nagiging makakalimutin ka na. Pero all goods lang naman. Dahil may kape naman tayo, isasawsaw na lang natin tong tinapay natin para magkalasa. Yung iba rin sa inyo siguro ay mahilig magsawsaw ng tinapay sa kape.
lalo kung kayo ay mga batang 90s, ay yun yung kadalasan ng mga ginagawa natin. Lalo yung kanin na ibabahog mo yung kape, kung kaya gatas o Milo, kahit na anong mailalagay mo sa kanin, basta magkalasa, ay laban na yun. Siguro ay medyo enjoy na lang natin muna yung katahimikan ngayon dahil naloba talaga ako. Pagkakain siguro natin ito at pagkainom ng kape natin, ay umakit na tayo sa higaan natin. At ayun nga pala, medyo nakatipid tayo ng ilaw ngayong gabi dahil yung naispatan natin ay may mga ilaw sa paligid, kaya napakaganda na pumuesto dito. Tapos ay nakaka-relax talaga yung lugar. Kung marinig nyo naman ngayon ay sobrang tahimik. Talagang natsyampuhan lang natin kanina na merong okasyon, kaya ayun, medyo maingay. Pero hindi naman talaga natin maiiwasan yung mga ganyan. Diskarte na lang, o de hintayin nyo na lang na matapos sa kayo mag-relax o gumawa ulit ng vlog. Ayan, maiga na tayo sa ating munting tahanan. Napakalamig. Ang lakas ng hangin ngayon dito. Ayan o. Hindi nyo pala makita kasi madilim eh. Pagka GoPro kasi yung gamit mo ay medyo mahina siya, lalo sa mga madidilim. O so paano? Si Yomamen ay magpapahinga na para magkaroon tayo ng lakas para mailibot ko kayo bukas. Magkita-kita na lang tayo ulit pagmulat ng ating mga mata. Enjoy ko na yung magandang higaan natin ngayon at yung napakalamig na hangin dito sa tabing dagat. Nights falling too fast to know if I'm ready. Your gleam is all I've got, so rise over my path, over my story. Show me which way to go, 'cause I don't know how to be sure. I don't know how to be sure. Sarap. Magandang umaga sa inyo, Mamen. Kumusta rin ang mga tulog nyo? Dahil si Yomamen ngayon ay napahimbing talaga. At sobrang sarap sa pakiramdam dahil medyo maulan dito kaninang madaling araw, kaya sobrang lamig. Buti na lang ay meron tayong baon na makapal na kumot. Tapos ang ginawa ko, iniwan ko na lang na bukas yung mga bintana natin para pasok na pasok yung hangin dito sa loob. Para kang naka-aircon. Napakasarap gumising pagka ganyan yung makikita mo man. Ito yung isa sa pinakamasarap kapag nagta-travel ka, yung magigising ka sa iba't ibang lugar. Minsan may kaba, pero nandun yung excitement. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo, pero dun lang tayo palagi sa positibo. Sabi nga nila, bakit ka naman matatakot sa isang lugar kung wala ka namang gagawin na masama? Kaya ayun na lang din yung madalas na nasa isip ko pag dayo tayo sa isang lugar. Pag tayo ay estranghero, ang kailangan lang rin ay matuto kang makisama sa mga lokal doon. At pakitahan mo lang rin sila ng maganda. Panigurado naman at susuklian nila yun sa'yo.
pa tayo ng pwesto natin at nagsisimula na ulit mag-videoke doon. Hindi maganda sa pandinig dahil sobrang ingay. Ito na nga pala yung niluto natin na noodles. Dito na lang tayo sa medyo malayo, tapos dito sa may tabing dagat, para kahit papano ay maganda pa rin yung nakikita yung view kahit na wala tayo dun sa mismong spot natin. Sayang lang at natapat na may okasyon kasi, kaya ayun, may video ko. Yun yung kalaban nating mga campers, ano, pagka may mga Bluetooth speaker, yung mga video na ganyan, ay hindi ka talaga makakapag-relax ng gusto. Kaya tayo na lang ang mag-adjust. Dito na lang siguro tayo sa magandang spot na to. It's time that we just let it die. Oh, I can find a higher love over the clouds above. I can find a higher ground. I just have to reach past the summit of light, and I can find a higher ground. I just have to reach past the summit of light to reach higher love. Iba na yung lamig ng pakiramdam dito sa dinadaanan natin dahil napapalibutan na tayo ng kabundukan. Sobrang sarap, hindi na natin kailangan na mag-aircon. Magandang hapon po. Ayan. May mga bahay-bahay pa dito kahit papano, kaya medyo nababawasan yung kaba natin. Kahit papano ay may mapagtatanungan tayo kung sakaling naliligaw na tayo. Ayan, tingnan nyo naman yung dinadaanan natin ngayon. Ay, ayun na tayo sa kawalan. Nasa gitna na tayo ng kabundukan. Napapalibutan pala, hindi nasa gitna. Ganda talaga dito, men. Solid. Ang daming magagandang spot pala dito sa Dingalan na kailangan nating explore. Siguro ay babalik-balikan natin yung lugar na to para malibot natin ng gusto, dahil hindi lang 5 araw o 2 linggo, hindi siya sakto yun. Kailangan ay medyo matagal tayo dito para maikot natin at mapakita ko sa inyo ng gusto yung mga magagandang tanawin dito. Hindi ko alam kung tama na ba itong pinasukan natin dahil nakakita ako ng ilog dito. Sana lang ay ito na nga yun. Pero sa tingin ko dito pa lang pwede na tayong mag-rospat eh. Pwede na tayong mag-camping dito. Magpapaalam na lang tayo sa madadat na natin o kung may makakausap tayo na kahit sino, para kahit papano ay may pahintulo tayo sa mga lokal na naninirahan dito. Ang solid man, diba? Kahit nasa tabi-tabi lang ay pwede ka na mag-camping dito. Lalo pagka mahilig ka sa mga raw, ay ayos na ayos yung mga ganitong spot. Whew! Sarap ng ganito man. Alam mo yung may kaba sa dibdib mo, pero masaya yung nararamdaman mo kasi bagong lugar, mga bagong experience na mangyayari sa buhay natin.
Men, ang ganda ng napuntahan natin ngayon. Papasilip ko sa inyo kung gaano kaganda at kaluwag yung ilog na napuntahan natin. Solid! Tapos ang maganda pa niyan ay solo natin tong lugar. Wala tayong kasama dito. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Pero okay lang, kaya natin yan. Kakayanin natin na matulog sa mga kabundukan o kahit ano pa man yan. Basta laksan na lang natin yung loob natin. Saka dyan lang kayo. Huwag yung iiwan si Yoma, men. Sobrang linis ng tubig. Ganda. Para kung nasa Narnia. Ganun yung pakiramdam. Tapos napakalamig ng tubig. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito ngayon. Buti na lang ay natsyempohan natin na ganito kaganda yung tubig ngayon dito. Papakita ko lang sa inyo na hindi na ako nahihirapan sa pagtayo ng ating RTP sa side owning. Hindi kagaya ng una, kasi nakapag-practice na rin tayo nung nakaraang araw sa dagat na pinuntahan natin. Kaya ngayon ay basic na lang. Hindi na tayo masyadong hirap. Kayang-kaya na natin. All goods. Biglang umulan ng malakas kanina habang nagpapalipad tayo ng drone. Inabutan tuloy yung drone natin sa taas. Sana lang ay hindi masira. Ngayon ay pinatutuyo ko doon sa loob ng sasakyan natin. Paligo na tayo at hindi pa tayo naliligo simula kahapon. Dahil nga yung dagat na napuntahan natin ay bawal kang maligo dahil masyadong mabato. Buti na lang ay balik na ulit tayo sa ganitong ilog, ano? Pero mas favorite ko talaga ang ilog kumpara sa dagat. Siguro sa dagat ay mga 80% lang. Pero sa mga ilog at falls ay nandun yung 100% ko. Tara, maligo na tayo dito sa napakagandang napuntahan natin. And kung mapapansin nyo ay sinisipon na ako. Nagbaon na rin ako ng sabon natin. Shampoo lang ang wala. Tara, maligo na tayo dito sa malamig na tubig. Malamig nga talaga. Sarap. Parang kulang lang siguro ako sa ligo. Kaya tayo sinipon. Buti na lang ay palagi akong handa. Palagi akong may baon na sabon. Kahit na hindi ako madalas nililigo. Ayan. Para makapagsabon tayo ng ayos. Pagubad na rin ako. Ayun na, naliligo ako.
Ngayon nga lang. Ganda talaga ng spot natin, ano? Nakikita niyo naman siguro sa likuran natin kung gaano ka-solid. Ito yung masarap kahit na napagod ka sa biyahe. Tapos ganito yung mapupuntahan mong spot. Ganito kaganda. Mawawala lahat ng pagod mo. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, Awesome, I still di ba? feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded. Nakapres talaga yung tubig dito sa kalikasan. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded. I know how to handle it all on my own. On my own. Ito nga pala yung kakainin natin ngayon. Magtitinapay na lang ako. Tapos papalaman na natin ng maling saka itlog. Isang mabilisan na pagkain na lang. May mga dumating nga pala dito na mga mag-overnight din. Sila naman ay mga tiga Kabanatuan. Isang grupo din sila. Buti na lang ay wala silang mga Bluetooth speaker at kung ano-ano mga patugtog na kinaayawan nating mga campers. Kaya magkakasundo kami dito. Ayan, sinasabi ko, tumatalsik pa. Maling na nga piniprito natin eh. Diyos mio. Aray ko. Para akong nakikipagsuntukan nito sa ginagawa natin. Aray ko. Hala, baka masunog pa. Hindi ko alam kung bakit ganito aray ko. Katalansik yung maling na niluluto natin. Itlog. Isang itlog. Para terno. Sana lang ay hindi na to tumatalamsik. Sobrang hapdi na ng diary ko. Ang hapdi. Yun yung nararamdaman ko ngayon dito sa aking mga daliri. O ayan, tawa na naman ako yung tawa. Baka mamaya magalit na naman dyan. Ganito lang talaga si Yoma, men. Imagine mo naman kasi, mag-isa ka nang nagbabiyahe, tapos hindi ka pa magiging masaya. Kaya kailangan, kahit na mag-isa ka, ay pilitin mong magiging masaya. Pagkain ng mga cowboy o pagkain ng mga tamad magluto. Ayan. Di ko alam kung ano tawag dito. Basta madalas ay meron kaming ganito sa bahay. Dahil yung mga anak ko pagka nagluluto ng mga noodles, mga Korean noodles, ay bumibili sila niyan. Tapos binigyan ako. Binaon na lang natin. Try natin na isama dito sa ating kakainin ngayong gabi. Ayan, pagsama-samahin na lang natin dito para isang subuan. Magsasama-sama rin naman yan sa loob ng tiyan natin. Ayan. Diba? Burger. Yeah! Pipisin natin. Ang sarap, men. Ang nakapagpasarap ito kasi may kakaibang lasa siya. Tapos yung maling medyo maalat. Kaya yung itlog ay hindi ko na nilagyan ng asin. Isang ganito lang ay solve na ako.
Lumalakas yung ulan ngayon dito sa spot natin. Tapos yung ilog dito sa tabi natin ay malapit na namang umabot sa sasakyan natin. Kaya sa oras na to ay pinipilit ko pa rin na maging kalmado. Kahit ang totoo ay medyo kabado na ako sa sitwasyon namin ngayon. Dahil sa anumang oras ay pwede na kaming abutin ng malakas na ragasan ng tubig na galing sa ilog dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. ha? Tumaas na? Palagay mo makakalabas pa tayo? Yung fire na to? Mas lalo na daw tumataas ang tubig ng ilog. At kahit ang dadaanan namin ngayon ay inabot na ng mataas na tubig. Dito kami nakaramdam ng kaba at pangamba dahil kung ano man ang mangyari sa amin sa oras na to ay walang ibang makakakita. Sana ay makalabas pa kami dito dahil iba na yung lalim ng tubig. Hindi ko alam kung nakikita nyo ngayon dyan sa camera. Kung mapapansin nyo, ang tubig ngayon ay pataas na ng pataas. Halos hindi ko na rin matanaw ang dinadaanan natin ngayon. Buti na lang talaga nakaalis tayo agad. Tinutulungan nila tayo na makaahon dito. Buti na lang ay matyaga nilang hinahanap ang ating dadaanan. Dahil sa isang pagkakamali lang ay pwedeng lumubog ang ating sinasakyan. Magandang araw sa inyong lahat, mamen. At ayun nga, dito na tayo natulog kagabi. Hindi ko na rin nakuhanan ng video dahil sa sobrang pagod. Dahil nga dun sa aberya na nangyari sa atin. Pero mabuti na lang at safe tayong nakalabas. At yung mga nakilala natin doon, buti na lang talaga ay dumating sila. Hulog sila ng langit sa atin. Ito yung naging tahanan natin kagabi. Buti na lang ay mababait yung lokal na napaghintuan ko dito. At pinayagan nila tayo na dito mag-stay. Kaya nakapagpahinga tayo kahit pa paano. Kaso ay nilalagnat si Yo Mamin ngayon. Pinapakaramdaman ko pa yung sarili ko. Sana ay maging okay na ako para makalibo tayo dito. Titingnan natin pagka kinaya ko, tuloy ang pag-explore natin dito sa Dingalan Aurora. Pero pag hindi, bahala na. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. Buti na lang ay medyo nakikisama na yung panahon dito at medyo umaaraw na sa wakas. Ngayon nga pala ay pupuntahan natin yung mga kasama natin kagabi dahil sila yung tumulong na iligpit natin si Storm, kaya din napadali yung pag-pack up natin kagabi dun sa aberyang nangyari. Kaya kikitahin natin sila para makapagpasalamat ulit ako. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Lumubog yung gulong natin dito. Sa pangalawang pagkakataon ng ating aberya ay hindi nagdalawang isip ang mga taong ito na tulungan tayo.
At dito ko napatunayan na marami pa talaga ang taong may mabubuting puso. Mga taong handang tumulong sa oras ng sakuna. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan.